Murag dagom-dagom. Dagom-dagom o sa kanunay, ang panghitabo, gagangilngig. Right. So, dapat timely kay atong topic karon kay nagkangilngig ng panghitabo ron. So, sa pag-abri sa atong programa, ato ni ito karning 66 books of the Bible. Verse. Words of truth that speaks to us. 66 books in the Bible, 39 books in the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Words of truth that speaks to us. 66 books in the Bible, 27 books in the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Words of truth that speaks to us. 66 books in the Bible. Words of truth from God. 66 books in the Bible. Alright. Okay, sa atong pag-opening prayer, ampo ta, Brother Noy? So, samtang nag-kwento si Brother Nonoy. Okay. Okay. Ang mga nagpalingon sa ilang huna-huna, gikan sa pulong sa Diyos makakabaro sa katapusang away. Kanmo lamang nagtuon karunay sa balang kasulatan nga nagdawat sa guma sa kamatuoran panay
kalimtan sa gamanang mga linglani ining kalimutan nga ulipon sa mga katawan nga way pagkabana sa gugma sa Dios ang mga nagpalig-on sa ilang una gikan sa pulong sa Dios ang kabarog sa katapusang away. Okay, ampo Brother Noy. Ampo Oh, may sound. Wa may sound? Walay sound. Check imong microphone. Na-mute imong microphone. Na-mute nimo. Murag na mute. Mura. Ampo ta utro. Oo. Sige. Di ampo brother. Ringit nun o gamhanan nga Dios. Kasi mong trono sa grasyas kay tasan sa mga langit sa labing balaang lugar sa sanctuary. Ining mga taknaa sa adlawng ipapahulay among dakong pribiliyo sa pagtuki sa imong mga sagradong pulong kabahin sa doktrina sa sanctuaryo o kauban ni Dr. Dale ang langit ng kaalam among pangayoon nga mabisibisab ngadto sa mga tanan nga mga view niini nga programa. Daghan ang mapanalanginan bisan sa maulang ni nga kapasidad among mapahat ang imong mensahe. Palihog pa sa ilo amin sa mong mga sala, himo amin takos nga mahimo nimong mga piniyalan. Madawat namo sa ngalan gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. All right. So, ambak rin ta sa atong topic, no? Anyway, naman kay andam nga slides dere. Ako ni share. Yeah. Sugdan ka ni mo dayon. Kaya makuha ko sa kong lingkuranan nga naisandiganan. Right? Okay. Sugdi, Brother Noy. Ang introduction na to akong gikuha sa libro nga Great Controversy. Okay, sige. Unahin. Ingon kaniya, the scripture which above all others had been both the foundation and the central pillar of the Advent faith was the declaration, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. In Daniel 8:14. Sumaon ni ato karong tun-an mga igsoon ko. Unsa ka importante ang doktrina sa sanctuaryo nga kini igsoon wala ni ug dili ni masabtan sa uban nga mga denominasyon. Gawas ato mga Adventista nga naiulo, naiikog, sabot sila ni gamay. Kaya imo yun siyang
ayuhon ug hagpat masabtan nimo. Di yung kamulihis sa imong pagka Seventh-day Adventist. Ining doktrina sa sanktuaryo. Gani parisan pagani ni siya doktrina sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Doktrina kabahin sa adlaw ipapahunay. Doktrina sa kahimtang sa patay, minatay. Doktrina sa espiritu stagna. Yan ang pagpahimatuod ni Ginoong Hesus. So pasalamat ta. Gani aning doktrina sa sanktuaryo nga atong matun-an. Gikan pa lang sa entrance zone. Pagsulod pa lang nimo na ananay buot kahulugan ana importante kay na ang imong duol pagkakumpirter sino dako na kay na nga punto sa imong pagpangalagad hangtod na gyud na imong masabtan og unsa kabililhon ang dugo nga gipaagas ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Ang iyang paula sa iyang dugo, ang iyang pakigsabot sa iyang amahan, ug unsaon pagluwas ang tao gikan sa sala. Kay walay bisag kinsa nga manulunda angay makabayad sa sala sa tao. Ingon ini igsuon ka importante ang doktrina sa sanktuaryo. So ato ni karong tun-an kauban ako si Dr. Dale. Bubat-bat siya ni ini nga mahisantop yun sa inyong mga panghuna-huna. Kung unsay buot kahulugan nga angay nato ni i-aplikar sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Salamat sa Dios. Nga niata ining sanctuary, doktrina sa sanktuaryo. Nga maudi ay ni siya'y haligi, central pillar and foundation of the Advent faith. So if you are not in the Advent faith, wa ka ini. Makaluluoy kaayo ang imong denominasyon nga gipasakupan igsoon. Layo kas tinuod. Munay akong giingon ninyo. And I would like to re-emphasize it. Nga bisan tuod og naata sa nagalain-lain nga mga denominasyon. Basta ang atong kasinsiro maugyod ang pagsabot sa mga sagradong pulong sa Dios. Kaya matinud-anon yun nga handom nga makasulod sa ang gingharian. Ayaw gyud mong tuo nga moingon ng mga pastor ninyo diha sa inyong laing reliyon nga dirita kay maluwas. No. The Lord will help you. Ingon ang Great Controversy 565. The Lord will cause rays of light to penetrate the dense darkness that surrounds them. He will reveal to them the truth. Hiyaw ninyo na, ang Diyos mismo mo padayag ninyo o ipasabot ninyo og unsa ka-importante ang doktrina sa sanktuaryo. And many will yet take their position with His people. Praise the Lord. Amen. Di ba? Ang Ginoo, dili tao maoy mo dala ninyo paingon sa hagdanan sa kalangitan. Dili. Ginoo mismo. Unang pagmatinud-anon mo sa inyong pagtuo, sa inyong pagpangalagan, aron inyong maeksperiensyahan ug unsay mga pamaagi sa Dios sa inyong kinabuhi. He will cause rays of light to penetrate the dense darkness that surrounds you. Ito ni Dr. Dave. Okay. Nakugiandam na PowerPoint ako ni share. Alright. So sa gibasa ni Brother Nonoy ganina na ang sanctuary central pillar or
kuan gyud siya sentro nga haligi sa pagtulunan sa Advent faith, no. So direta sa investigative judgment o sa slide, na. Okay. Sa Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So nagyoy judgment, no? 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that what he had done, whether it be good or whether it be bad. No? Yamonay kang Daniel 7, katong gibasa ni Brother Nonoy ganyan, Daniel 8:14, and to 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. May tugod na sa cleansing sa sanctuary. So nagyo judgment ato naman ni kuaning I beheld their thrones were cast down, and the ancient of days mao ni ang Dios Amahan, nilingkod siya, puti iyang sapot, ang iyang buhok puti sama sa pure wool, iyang trono sama sa fiery flame kalayo, o iyang mga ligid sama sa nagkalayo nga nagka-dilaab nga mga ligid, no? A fiery stream issued came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were open. Okay? Muning katong di mo to judgment, inyo report na kay wa man mo nagbase sa inyong pagtulunan gikan sa Biblia ug Espiritu Stagna, do na gyud judgment sa langit, dili ra kutob sa paglansang ng Ginoong Hesus, no. Unya daganda do sa 13, I saw in the night visions, and beheld one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought Di mabasa. for him. Dili Mabasa? mabasa ba? Ha? Dili mabasa. Di mabasa gamay ra? Naay mo lang nagbabag nga itong. Okay. Alright, tanaw na to. Let's see. Kana mabasa na siya? Di pa. Okay. Dili. To ikuan para dili. Alright. Ato ibalik sa kuan. Kana mabasa na? Naay kuan. Ni Badlis? Oh, naay itong ba? Okay, sige lang. Ato na lang. Clouds. Ato na lang. So, niadto ang Jesus Christ sa Diyos Amahan to receive His kingdom, dominion, glory, that tanang mga katawhan, kanasuran o mga pinulungan mo silbi ni Ginoong Hesus. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and His kingdom that which shall not be destroyed. So iyang ginharian dili na gyud ma-destroy, dili na malumpag, dili na, it will stand forever, no? Muni ang karaan nga sanctuary ingon sa ato mo gud mabasa sa Exodus 25:8. Ingon ang Dios, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So ang Dios ingon nga paghimo kamo og sanctuary aron ako mopuyo kauban ninyo sa karaang Israel. So muni nga sa earthly sanctuary dunay ginatawag og daily services, matag adlaw nga mga aktibidades, no. Sige sila offer og mga karnero kung sa makasala sila, everyday na siya. Nya doon na po sila yearly services mo ng Day of Atonement, duha ka kanding, goat for the Lord and the scapegoat ato nang hisgutan unya, no. So sa sanctuary gi-divide ni siya into encampment, din nga alirong ang mga tuldas, mga ansyanong mga Israels. Nya sila kini mo ni siya outer court na diha ang altar of sin offering, burnt offering, ning laver nga maghugas sila sa kamot ang mga pare, saserdote. Yan, doon na po tayo holy place kani. Na 7 candlesticks, na table of shewbread, na po'y altar of incense.
Nya nay kortina nga nag-divide sa holy place to the most holy place. So yearly activities ning outer court nga mag-ihaw sila og karnero kada adlaw. Nya dadun usay sa pari dere iyang kanon ng unod. Pero kani diri once a year ni siya sa most holy place. Okay? So matag adlaw ikumpisal sa nakasala ang iyang mga sala ngadto sa wala intay kabuot nga lamb, inosente nga lamb, no? Nati nga karnero. So dito human niya gikumpisal iyang sala, nakakawat ba siya, nakapatay siya, iyang isugid sa ulo sa karnero, niya iyang gulgulon ang liog niya, isaluron sa pari, sacerdote ang dugo, niya dadon dito sa holy place or ibubo diri sa kaning altar, no? Kay nag-represent na ni Jesus Christ nga mamatay sa Kalbaryo sa cross. Nya sa Day of Atonement, once a year, ang high priest, kani siya, taas nga sacerdote, so di pa siya mosud, ang kaning Day of Atonement, may tabo ni siya ikapitong bulan, sa napulo ka adlaw, mag-celebrate sila og Day of Atonement. Ini ka napulo ka adlaw, ng Day of Atonement, no? Atong 2,020 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, there is a yearly cleansing kay every day, kada adlaw, na puno og sala ang sanctuaryo. Kay dadon man ning dugo, wilik-wilik diri sa, ang ilang mga sala, ang dugo sa ilang kuan, iwilik diri sa kuan, sa priest. So, daghang kay mga sala diri. So, once a year, kinahanglan malimpyuhan na siya nga mga sala. Okay? Nga muna ang sacerdote, ang high priest, di siya pwede musud diri sa most holy place nga wa siya gihimo nga kuan mga mupatay siya og yang bulok batan-on nga baka para sin offering ni siya. Yung sa Leviticus 16:3 niya ang ram laking karnero para sa burnt offering, para mo atone sa sala sa high priest o sa iyang pamilya. Yeah, he will put on holy linen mo niyang sapot, no? Kay balaan niya siya nga sapot. Di pwede nga musudan siya ordinary yang sapot. Inana ka particular ang Ginoo. Unya human niya na offer nahalad ang katong batanon o yang bulok o yang cow, batanon nga baka, para sa iya o siyang pamilya, o kaning ram offering sa burnt offering, naapoy offering para sa congregation of the children of Israel. Kanang katumang katawhan nga nag-alirong, naapoy dalon ang high priest. Ang high priest na, duha ka kanding. Kani yang bulok para ni sa iya, ha? Sin offering, yung kaning ram is burnt offering. Sa congregation of the children of Israel, duha ka kanding. Moto siya coin, yang kuanan ang coin nga ang goat of the Lord punto siya ihawon ang dugo sa loro niya. Kaning usa man is scapegoat, di siya patyon. Okay? On the 10th day of the 7th month, muna na yung Day of Atonement, adlaw sa pagpapas sa sala. Muna nang upat ka mga holy convocation, afflict your souls, offer an offering made by fire unto the Lord, do no work. So holy convocation kada adlaw sila mura og kanang meeting nga balaan nga meeting panagtigom prayer and fasting afflict your souls. Magampo sila puasa nga inulsol gid sila nga mapapas gid lang sila kay importante kay nga maapil sila kay kun dili mapapas lang sila matay man gid sila wa sila labot sa kaluwasan. Katong dili mo uban ani nga moapil ani katiguman, cut off gid siya sa iyang mga katawan. Sa alo pa di siya maluwas. Do no work. It shall be a Sabbath of rest unto you. Afflict your souls. From even to even shall you celebrate your Sabbath. Muna yung Yom Kippur, manang Day of Atonement. It's one of the most solemn events sa ancient Israel. They gather around. Okay. Kinalan mapapa silang sala. Kay kung di sila mapil, maputol mo sila. No? Upon when Christ came to this world, sa Matthew 27:50-51, when Christ was crucified, kilansan siya sa Kalbaryo sa cross, sa dihang hapit na siya matay.
Ingon na siya sa Matthew 27:50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Namatay siya. Unya ang veil of the temple, katong kortina, nga nagseparar sa holy place of the most holy place, nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. So kini nga kortina nagisi ni siya from here to the bottom. When Christ died, katong mga karnero nga ihalad during the Day of Atonement, katong goat of the Lord, motoy nagrepresenta ni Jesus Christ, motoy mapapas sa silang sala. Pero pagkamatay, pagkamatay ni Jesus Christ, kaning kortina nga nagseparar sa holy o most holy, nagisi ni siya. Sa to pa, nawala ng sagrado ang earthly, kay musugod na ang heavenly. Alright? So, niya pagkahuman ani sa Day of Atonement, no, diri na sa holy, most holy place, si Aaron o katong high priest, katong ning dugo ani ang katong, di ba, magkuan man siya, ang kaning nga baka iya maning patyon para atonement sa iya. Ang dugo ani yang saloron iyang sprinkle diri sa mercy seat diri. Sprinkle niya. Primero eastward, so sa dito siya speakas facing east, sprinkle niyang dugo sa bulok niya. Mubalik siya diri, mahimo mo sprinkle siya kapito sa iyang kagalingon. Unya katunang goat na po, same gyapon ang dugo sa goat of the Lord, yang sprinkle eastward, east maning padung maning west. Nya diri kapito pod ang dugo sa goat para sa katawhan, primero sa high priest, nya ikaduha sa katawhan sa congregation of the people. Nya diha sa Ark of the Covenant, importante kay ni kay kaning anong gisuwat man gid ni sa Ginoo sa papan nga bato. Kay di gyud ma-erase, dili gyud mausab iyang kasuguan. Ang mga modern Christians today, millions of Christians believe nga ang kaning napulo kasugo, ang ilang ituan, tuwa man sila napulo kasugo, pero noy bilang. Pero ikaupat, remember the Sabbath day, di sila motuon eh. Pero gisuwat gini sa Ginoo aron di gini siya mapapas. Alright? The Sabbath day, I like keep it holy. Oh, nay usa ka pastor gipangutanan siya nga, are we still keeping the Sabbath today? Siya, no, we're not keeping it because Jesus kept it for us. Anya Sunday na taron kay sa iyang resurrection. Wag yung basis ba? No. Kani ang mga kuan, siya, pwede na tayo mo patay ron. Siya di po. We keep the 9 except the Sabbath. Bantay na lang itong 9. Kaya di man ta pwede mapatay. Di man ta pwede manapaw. Di man ta pwede mangawat. Ha? Pero ang Sabbath, di lang nato na. Ha? Ayaw na ng Sabado. Ano na Sabado kay kuan silaw. Silaw. Okay. Nag-agong income. Silaw kay ba silaw? Anya, muna ingko nga bisag usaon muna siya giswat gina siya sa table of stone para di gyud mapapas. Yang sulod sa Ark of the Covenant, mana, nagrepresentar ka na sa Word of God, at the same time health message, non-flesh diet sa most holy place. Nya Aaron's rod at budded. Kaning duha ka angels diri mo na ginatawag og mga cherubim. Ang presensya sa Ginoo kaning Shekinah glory diri sa mercy seat kanang taklob sa Ark of the Covenant. Sa sulod ani mao ning 10 commandments. No? Ngayon sila wala na nang napulo kasugo. Bisa kung saan yung wala, nasa sulod sa Ark of the Covenant. Na diyang mana ug Aaron's rod at budded, meaning to say dili gyud pwede nga walaon ang 10 commandments kay this 10 commandments existed even before the time sa mga Israelites, even before Adam and Eve committed sin. Yeah, kaning Shekinah glory mo ning presensya sa Ginoo nga di nato makita. Okay? Nganong didto gibubo ang dugo kay nakasala man ta sa Ginoo. We broke His commandments. So pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga nagrepresenta sa kanding nga gisugid ni Aaron tanan nga mga sala ani sa di pa niya patyon tanang sala sa Israelites yang gisugid is kanding of the Lord or goat of the Lord.
Yang dugo ani iyang ibisibis diri. Diri iyang ibisibis diri sa mercy seat. Nga di naglingkod, nagtindog ang duha ka angels nga gitawag og cherubims. Right? Nya mo ni nga sa Exodus 31:18 human nakikomunyon si Moses sa Ginoo, gihatagan siya 2 tables of stone. Unya gisud ni Moses dito sa Ark of the Covenant. Iyang gisud diri. Mao gihapon sa Deuteronomy 10:1-3 ang napulo ka sugo nga kaning bato, papan nga bato, tables of stone, gisud ni Moses diri sa Ark of the Covenant. Okay? Muna ilang daladalahon sa mag-travel sa gikan sa asa sila na sila Ark of the Covenant. Okay? Unya, muna ang katong high priest during the Day of Atonement, iyang i-sprinkle ang dugo, ano? Nga nagrepresentar sa dugo ni Jesus Christ. Okay? Muna nga sa pagkamatay ni Jesus Christ sa Kalbaryo sa cross, naundang ang earthly sanctuary. Nagsugod ang heavenly sanctuary. Doon na may basa, Hebrews 8 ug 9 na diha. Nga makita, doon na ba'y sanctuary sa langit? Doon na. Atong basahon, no? There is a Hebrews 8, klaro kaayo. Atong basahon. Ito lang stop na sana ako share. At tagan ta yung panahon pag interact brother no. There is verse 8 ingon diri, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty of heavens. High priest. Yeah. A minister of the sanctuary and the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Katong gihimo ni Moses, that was only a pattern. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest. So sa diri pa si Jesus Christ sa yuta, wala siya nahimong saserdote. Kaya na may mga earthly priests, no? Seeing that there are priests that offer gifts according to the law. Pero, muna, pagkahuman sa pagsugod sa heavenly sanctuary, nagi sanctuary sa langit. But now, hath he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. So, klaro kayo nga na sanctuary sa langit. Nang uban mo, tuor mong gudnoy nga, pagkamatay ni Jesus Christ. So there is a great controversy. 417. We said a question, what is a sanctuary? Is clearly answered in the scriptures. The term sanctuary, as used in the Bible, refers first to the tabernacle built by Moses as a pattern of heavenly things, and secondly, to the true tabernacle in heaven, to which the earthly sanctuary pointed. So katong earthly sanctuary ni point to sa heavenly sanctuary. So naagi sanctuary sa langit. Yeah, na may mga taong tuison ang pulong sa Ginoo brother Noy nga. Ang sacrifice ni Jesus Christ kuto bras Kalbaryo sa cross. Sa to pa, di na sila mutuan eh. Kaya ba ang mga tao ngayon ana nga mo insister yun sa ilang mga pagtulunan nga di mao. They are on the same ground with Lucifer when he rebelled against God in heaven. Oo. So ang ilang mga kinaiya ana Luciferic character. So dili na nato ilabtan na kay Luciferic na gud. Na murag lisod na no. Say. Ato na lang i-reach out ni mga tao nga open. Kana sila murag gahi naman sila. Pero anyway, we still pray for them nga somehow before mag-close ang probation, they will open their hearts to the Lord. Ano ba? Mayon ta. Alright. Yeah, kani diri na ta sa heavenly sanctuary. Ano? Jesus Christ. So muning imong gibasa ganina 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So human na si Aaron ang high priest nga
humanan na niya og atone ang mga katawhan diri, humanan niya og sprinkle ang dugo sa goat during the Day of Atonement. Pagkatapos yung atone, ang sala moadto sa iyaha by virtue mobalhin ni Aaron or sa high priest gikan sa mercy seat, mobalhin niya unya mobalik siya sa holy place diri, mobalik siya sa holy place unya iyang isugid ang mga sala sa tanang Israel dito sa scapegoat katong wala gipatay. Human yang sugid tanan sa sala sa tanang Israel dito sa scapegoat katong wala gipatay nga kanding, dadon na ni siya sa pinaka-able o pinaka-kusgan nga tao, dadon ni si scapegoat gidto sa wilderness buhian nga di na siya mobalik sa kampo sa Israelite. Ya, sa heavenly sanctuary, abot ni Jesus Christ sa human sa Day of Atonement, kaya na naman ta karon sa Day of Atonement since 1844, no, gikan sa 457 BC, nisugod ang Day of Atonement 1844 hangtod karon. Judgment of the dead, padung na sa judgment of the living. Sa dili pa mobalik si Jesus Christ, tanan nga mga records sa mga katawhan nga nito Sa mga nga observar po og Day of Atonement diri. earthly, dili na kay di man pwede kay di man mo coexist. Hebrews 8, dili gyud mahimong high priest si Jesus Christ. Hebrews 8, for every high priest has to offer, di mahimong high priest Jesus Christ on earth. Sa diyang namatay siya sa Matthew 27:15, nagisi ang kortina sa high most holy place and holy. So meaning to say, nawala na ang kasagrado sa earthly sanctuary. Nibalhin na sa heavenly sanctuary. So, kanang nag-celebrate karon og Day of Atonement sa Utah, dili na mao. Kay ang Day of Atonement everyday man karon since 1844. Pag 1844 nisugod ang Day of Atonement, fulfillment sa 2020 day sanctuary 457 BC na culminate sa 1844. Tato pa sinurindira yan yun ron sa mga isipit-sipitan ng mga kulokadidan sa kalibutan. Unang importante kayong sa anti-typical Day of Atonement, kato type man tong ilang ka Moses, no? Karon 1844 anti-typical Day of Atonement na natanisud na ta sa heavenly sanctuary. Mo gyapon holy convocation, sige na tag cleansing sa atong mga sala every day. So di pa ta matug, hinulsol na ta sa atong mga sala, unsay sala atong nahimo karong adlaw, we have to confess. Yeah, offer and offering made by fire unto the Lord. Wa man tay kanding nga ihatag karon. Kundi atong lawas may ingon sa Romans 12:1, offer your body a living sacrifice. Di ba? Sila na ba? Mao din ang karong panahon na recommend yun. We are not to affiliate ourselves with the world. Okay? Ingon siya, the whole ceremony was designed to impress the Israelites with the holiness of God and his abhorrence of sin, and further to show them that they could not come in contact with sin without becoming polluted. So we have to avoid all appearances of evil. Every man was required to afflict his soul while this work of atonement was going forward. So karon ay sakito na to atong kaugalingon sa pag-scrutinize sa atong kaugalingon nga ang mga sala na to kinahanglan linadlaray na yun ron, hinulsulan o pangayuag pasaylo. All business was to be laid aside, and the whole congregation of Israel were to spend a day in solemn humiliation before God with prayer, fasting, and deep searching of heart. So karong panahon na Day of Atonement, insakto kaayo ang gisulti sa Medical Missionary Manual, we are not to affiliate with the world. Sa ato pa, dili na yung taron ang ayan nga magsige pag-engage into business. Yeah. Otherwise, we will be contaminated with sin. Labi na kung panahon na. We have to separate ourselves
Maglain yun. O sa ako lang bulubalana o bulubalanse, one of the solutions that we can avoid sin, and one of the solutions that we cannot associate ourselves with the world, is by living in the country. No. Mo na ituyo sa Ginoo nga Kung naara ka sa syudad, example lang, kung naa ka sa syudad, magsalig ka sa merkado o sa mga mall. Now, inigabot sa mga kasuguan na you cannot buy or sell. Kung sa may mahitabo sa imong pagkinabuhi, you cannot buy or sell. Wala kay mga tanom sa imong kaugalingon. Kung saan mo pag-survive is nothing but to compromise the principles of truth. Compromise you got. Paano naman kayo mahimo, anak? Kung saan pa man mo? Pasti lang luuya di ay no. Maingon na ng uban, salig lang mo kay tuan na ano mo'y bukid. O siyempre, nagsalig yun eh. Inaano mo may bukid. O na gina-encourage na. That's God's design. Nga will go on to country living. Mao din ang ingon siya. Only a small portion of those who now profess the truth will be sanctified by it and be saved. Kay, pati man yung gahia karon sa mga kaisuunan, kabahin ining country living. Kay unya naman yun, inig Sunday law na. Saan pa man ni mo. Unya na ka mo country living. May lang tong uban nga naanay country living. Abala na mong magbakasyon mo asa, ilang mo maabtag lockdown, makauli mo sa country living ninyo, solve yapon. Diba? So, ang problema, kana bang wala ba ka naning kamot ba? Just buy a piece of land na makatanom ka diha. Kay sa ako lang experience pa, na ito ang Miss Bukid. Bugas, wa may problema kay nananomig mais. Unya, pagkanindot pag yun, kay naami ko res misis nga, ang iyang technology, Japan technology mo galing ba, perting lami adoy, perting lami as mais. Unya, dito daghan mi kayo karlang, daghan mi balanghoy, na ay kamuti. Ya, ang pako walay pagundang ang pako. Way pagundang. Pag-iubod sa saging. Uy, pag-idabong kay kapalibot ang mga kawayan. Sa tinuod lang ba? Kung wala lang ning appointment nato mo sa Bado. Di na kumuan ni dire. Ako yung giingnan sa misis ba? Ako kontento na kay kung kinabuhi sa bukid. Basta kay labi ng nakapatay bitaw kong kubra doy. Oo, pero perting gamaya. Sabi na kung dako ang kubra. Kuan man day. Perting gamaya. Doy. Sabi na kung kubra. Kubra man day. Basta kay so far ba sa akong bang experience lang ng uban. Basta kay dito sa bukid, pag inom tubig sa butong, ay automatic ayo oy. Butang nga rin saluyot kay nakakuha ng style sa ilang toto ba. Ang saluyot imong i-blend bitaw niya tubig sa butong mo sagol hasta daw ay gitsang berarti yung gawin namin. Kaya yung mga ito talagang ka-address bukid yun. Kana bitaw ini katulog mo gabi inoy diri pastilan sa bahay. Oy, ambot lang. Dito ka nang ini magtandog yun sa imong likod bitaw. Buko-buko ni mo sa katre nga moingon as Mrs. Ikaw basta mo tandog na ganina imong likod sa bed.
wa na hagok na dayon. Ayun. Ay, skilan ang madunggan nimo ba mga tingog rasbitin o mga gamis. Nangingon ko ang design yun sa Ginoo sa iyong mga katawan. Pertik yung dinduta o wala pa ni na-experience siya his kadaganan. Siguro ang ilang pag-una-una lang nga kay tuas country, tuagas bukid, isod kayong panginabuhi. So pagkalisod nga abundansya, pareha karon o sa kasakong durian, saon mo na. Wala ron. Hugaw-hugawan pa yung marang. Na pag laban lang kagatunggikan sa inyo nga tamis ba? Kayo. Na napoy duha dito. Pag uli na rin, na napoy daghang atis. Mm. Ingko kani murag di na may ganahan maglakaw diri. Napalay Kami ni Mrs. kung napalay kusog internet bukid, okay kayo no? Ay, ako gani pangutan-on si Ben. Kanang kang Elon Musk ba? O nga ng Starlink. Oh, Na kaya Starlink. dito. Mm. Og na ako ingon ana dito doy wa na. Murag Na. Alright. So, importante kayo ang kuan, Brother Noy. Importante kayo ang kaning Day of Atonement. Ato ra gining basahon ning Facing Life's Record. There is a great controversy. Chapter 28, pages 479. Chapter 28, Facing Life's Record. No? Yung diri judgment man eh. This is pertaining to Daniel 7. Katong quote ganin ng the Ancient of Days, thousands ministered unto him. The judgment was set and the books were opened. Yung diri, thus was presented to the prophet's vision the great and solemn day when the characters and the lives of men should pass in review before the judge of all the earth, and to every man should be rendered according to his works. The Ancient of Days is God the Father. So, kitang tanan mo pass in review ang atong kinabuhi, ang atong karakter. Ang karakter ba no pass in review? Dili, di ba? Nya, atong diri sa typical service, only those who have come before God with confession and repentance and whose sins through the blood of the sin offering were transferred to the sanctuary had a part in the service of the Day of Atonement. Katulang ni character, di ba? Hmm? It is the most urgent need. Yeah. The most urgent need kaning atong godliness, godlikeness nya revival of true godliness is the most urgent. To seek this should be our first work. Kani. Asa man ka na maka-develop sa maong nga karakter ug naa ka sa daghang duot sa tao. Ano? So, importante kaning Day of Atonement in the so katurang sa typical service nga nay confession and repentance na hinulso sa sala Afflicting your soul. Separating yourselves in the world. Yeah. Nga, focus lang ka, focus sa Ginoo ba? So, sa the antitypical Day of Atonement, so in the great day of final atonement and the investigative judgment nga karon, only cases considered are those of the professed people of God. Kato nag-angkon nga anak mi sa Dios. Moray appeal sa Day of Atonement. The books of record in heaven in which names and deeds of men are registered are to determine the decisions of the judgment. So, nga ngalan na to atong mga deeds, dili pagtuo lang. Yang uban di mo basta tuo lang ta, luwas na ta. Once saved, always saved. Di man tinuod. Na lives of men. Unya, yung diri nga all the books of record are open in the judgment. Tanan natong mga libro. Ato, di man ta matubang in person sa langit. Ang matubang dito ato mga records. As the books of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God. So, kita nga nituutan ni Jesus, appeal ta sa judgment. What the exemption, ana? Di kayo nga once na kanituo sa blood ni Jesus Christ sa Kalbaryo, insakto na to. No. Inyo mang to iso ng pulong sa Ginoo. Those who have truly repented of sin. Ako'y pangutanan ni mo, Brother Noy. Once ka ma-accept ni Jesus Christ, nagluwas na ka.
Di na day ka makasala. Mauna siya. Once saved, always saved. Always say, Ah. still ano. Pating nindutan na. Ay, hayahay kayo lagi. Yahay. Pero di man na mao ang pulong sa Ginoo. Hila man na pulong man na tao. Pulong na ni Lucifer, di ba? Remember, Lucifer rebelled against God. Why should we be under the We will Lord be God when we are holy? like the bullstar. Diba? Yeah. Pulong na sa mga ambisyosong tao rin. Kana bang taas ka pride ba? Taas nga high blood, taas og pride. The work of the investigative judgment, there is a page 485, great controversy. The work of the investigative judgment and the blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. Blotting out of sins ba, di ba? Pag sprinkle ni Aaron, high priest dito sa mercy seat, moment to'y blotting out of sin. Kay mobalhin man to ang sin, meaning to say, na-satisfy ang claim sa sala, sa dugo. Na may dugo nga giula dito sa goat. So katong dugo sa goat mo to'y nag-atone sa sala sa mga Israel. Nagrepresento sa dugo ni Jesus Christ nga mo atone, mo papas sa sala sa mga tawhan nga nituon niya. Nya So katong mismo, mobalhin to ni Aaron or sa high priest. kung magtuon ka sa Cleansing sa sanctuary, meaning to limpyuhan ang sala sa sanctuary, mobalhin ni Aaron or sa high priest, iyang dadon dito sa scapegoat, iyang isugid sa ulo sa scapegoat katong mga salaa. Yang wali, no? buhian na itong scapegoat dito sa wilderness nga dili na makabalik sa kampo. Pwerte itong naghana yun kay naliman biya katawan sa Israel, pila ko ito kabuo. Pila ka milyon to. Pila kami yun. Sa anti-typical Day of Atonement, sa human ang judgment karon, ang sala sa tanan nga mapapas ang ilang mga sala, ibalhin sa scapegoat nga mao si Lucifer. Satanas. Nga mahimo siyang asasel sa scapegoat. No? So naagyon siya iko ano? Naagyon siya parallel ba? Kuha man na siya. Tanan nga mga pamaagi sa Ginoo munay kanindot ba? Kay naagyon siya parallelism bitaw nga mauday na. Muna siya kay Satan was the originator of sin man. Ye are of the father, the devil. He was a murderer from the beginning. He was not in the truth because there is no truth in him. Kinsa kato ni ang Jesus sa ingon sa 1 John 2, he who says I love him, keep his commandments. He who says I know him but keepeth not my commandments is a liar. Diba? Tuo man ko ni Jesus Christ, pero di lang ta mabantay sa bado. Di na ta mo bantay na pulo ka sugo. So may mo kang liar, bakakon ka. You're of the devil. You're of your father, the devil. Diba? John 8:44. So, at the same time ba, o una-unaon mo, kung dagang makatunan bitaw sa sanctuary, di mo bang masabtan ba ang history, ang presente, o ugmadam lang, ang kalihukan sa kalibutan? Yeah. So, wala na ilain nga mga pagtulunan nga muhatag ni mong idea bahin niya na. In fact, sanctuary was the key which unlocked the mystery of disappointment in 1844. Ano nga yung atong mga naitabo nila? Ang sanctuary maoy mo explain na. Munang pastilan, we have all the greater light yun ba ang ihatag sa Ginoo nga dili yun siya ma-explain sa uban nga mga denomination kung dili sila magtuon ini nga mga suhito. Munang kanang mga tagas og high pride patay mahimo na. Ato lang is atong i-reach out lang kaning mga willing mo tuon, willing mo understand, willing mo accept, willing mo dawat.
Di man pinugsanay Um, basan. na may reaction si Joe sa kuha nga, another gospel na po. Kinsay Sabi ni mo sa Acao. ba? Another Oh, gospel. another gospel. Kuan mo na sila, these are the former believers who once rejoiced in the truth, but they have left the truth ba? Muna sila. Kanindot. Kuya o kay description na si Sister White Mm, ng mga tao. mm, Kay tawag na sila unsa to nga term ni Sister White. Hypocrite. Deluded. So, yung So, term. muna yung thus saith the Lord, kung unsay nasulat sa Bible, dili na nimo ilisan pa. Aron mo fit lang gyud sa imong lifestyle ba na kay di lagi ka di ka ganahan mo keep sa Sabbath kay dili mo fit sa imong lifestyle kay ganahan ka magsuri-suri na adlaw papahulay sa Ginoo inga Gusto ka mag-bike. gusto ka Bike na mag niya. gusto ka mag-beach unsa ba imong gusto diha no wa man ka pugsa pero ang Ginoo do na siya ginatawag og God has laws for us to obey pero dili ka pugson gani ang punishment sa una sa ancient Israel if you break the Sabbath patay man ka Oh, pat cut yun off. cut off patay sa gyud ka you'll be stoned to death no Sabi nung, oo magtuo sila nga we break God's commandment karon wala dili naman na siya ikip pero ang judgment sa Ginoo final man na ining balik sa Ginoo diha after 1,000 years diha execute sa Ginoo tong mga violators of God's law they lawbreakers will be in stubble. sunog Sabi na neither root nor branch way mabilin Micah 4:1, mga hambog, mga hambugiro. di kasod yeah idolatry The, the day cometh, they will burn as an oven. nya ingon diri sa Matthew 7:21 ba doy siya ngano Ginoo ngano man minaluwas di ba nagwali man may tungod nimo naghimo mig maayong binuhatan nagpakaon mig mga pobre gisaninaan na mo tong mga way mga sapot Yes, but yeah behind, did we not cast out demons using your name ingon din ng Ginoo then will I profess unto them I never knew you depart from me ye that work iniquity nawa sa imong pagtuo dili iniquity o dili wicked deeds ang imong gihimo kay pagkaon ka sa mga pobre naa kay pagtuo giluwas ka sa Ginoo na kay pagtuo pero wa kay binuhatan show me your faith without your works and I will show you my faith by my works diba sa Revelation 22:14 klaro man kay na siya makasusging harian langit dili lang pagtuo ra unsa man ang pagtuo niya wa po kay binuhatan para to ingon siya go in peace nay nangayo nimo gutom kay ko siya di ko mahatag nimo go in peace adto dito pagbusog pero ka naghatag ha iyon diri sa Revelation 22:14 ang makasud sa langit maura ni blessed are they that do his commandments wa man ingon nga blessed are they that faith his commandments diba blessed are those that keep or do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city ang makasuras ginihari sa langit remember ang sa judgment based ang napulo kasugo og how are we faring along sa atong kinabuhi ato mang karakter ba ang atong karakter sama gani sa karakter ni Jesus luwason gyud ta silyuhan tas Ginoo asa nga text. ha Kung budagan gana sa spirit of prophecy. Una ginaingong obedience through Jesus Christ will give to man perfection of character and the right to the tree of life. right
Pagtuon nila nga, if you obey the commandments of God, which is the basis of God's kingdom, kay kinaiya man na niya. Kinaiya man na niya. Diba? Tuo ko ni Jesus Christ, pero di ko mo tuo siyang commandments. Saan ko na? Diba? There was a young rich ruler who came to Jesus. Ginoo, unsa may akong buhaton na maluwas ko? Siya, keep the commandments. Unsa may niya, wa man siya niyon, have faith. Keep the commandments, di ba? Which one? Enumerate Jesus, do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not covet the neighbor's house, wife. So I've kept that since I was young. Ako nang gibantayan, gikan pas gamay pa ko. Ayun ang Ginoo, if you want to be perfect, sell all that you have, give to the poor, and come follow me. Sa man come follow me, sunda akong kinaiya. Kaya nabilisod kayo. Hmm. Kung kinaiya mo na yung godliness and godlikeness is the goal to be reached. No. Yan mo na siya nga. Amen. Napay usana, brother Noy, yun diha nga kuan. Revival of true godliness is the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. So, pagbag-o, pagbuhi sa godliness, revival of true. Kadiyos nun. Nay nga pagka-Diyos nun. Dili lang lip service ba? Na ako'y pagtuo. Ang dugo ni Kristo mo rin nakaluwas na ko. That is very true. Human kagiluwas ka ron, pwede na ka mulapas. Diba? Criminal. Laon, nagudto na mo. Maglaw na yung auto diha. O sige. So, ato ni i-summarize ni atong heavenly sanctuary na nga naa na ta sa Day of Atonement karon na upat gihapon ang gikinahanglan sa Ginoo nato. Since October 22, 1844, angels are present, judgment was set, the books were open, the righteous dead were judged first, starting from Adam and Eve, then it will progress to the living. So, pagtuo man gud nga aning upat holy convocation, sige ta og murag nagsimba kada adlaw kada minuto. We're trying to afflict our souls nga mo nagsige tag confess sa atong mga sala. We're trying to cleanse our souls from every sin, besetting sin. Now, offer an offering made by Father Lord. Wa naman ta nag-offer karon og karnero because the blood of Jesus Christ is the one that cleanses us from sin. Ato i-offer karon atong lawas. So, come in diya karon ng health message, health reform. Okay? O na ni ginaingon nga sa imong pagpanglimbaso, tungaga na sa Ginoo. Sa imong pagpaningkamot karon nga sincero ka nga there is no hypocrisy. Sincero gyud ka nangita nga ma-perfect ka sa imong kinaiya through the blood of Jesus Christ, through following His footsteps. Come and follow me. Ngayon mo siya, come follow me. Yung imong basahon sa 1 Peter 2:21, he who has invited us to come follow him did no sin, neither was guile found in his mouth. Muna yung mga characteristics sa mga 144,000. Ang judgment sa mga Adventists, unahon pagsarana. 1 Peter 4:17. Judgment must begin in mine house. Unya na ko help, unya na ko magbias kaon sa unod, brother Noy, ini ka Sunday law na gyud. Nya kay Sunday law diha naman ibubuang laterin. Diha naman isirado ang judgment sa mga Adventist kina nasayod man ka. So mo gawas to imong startling facts sa Testimonies Volume 1 page 608. From the last vision given me. This full portion Huh? of those who now profess the truth will be saved by it, will be sanctified and be saved by it. So, Pero Mayra. sa pikas bahin, many will yet take their position with his people. So, in short, di ta magsalig nga natay truth, sigurado na tang luwas. Kay, ba? Simba lang kong sabado. Sigurado naman tang taas-taas ang paninglunon sa Ginoo na to. Nga, nagsalig ka ba nga, nanak ko, naskasod na ko. Pero dili, di ay, depart from me, ye workers of... Ay, naging taog ang kamatuoran imo yung ikinabuhi.
Kung nagsalig lang ka, kay na kay kamatuoran, Wala. diya ka kataman, Unsa man ang kamatuoran nung di mo i-practice. mao. Right? Yeah. Sa di pa ta manganta sa atong closing song, ato ning ikuha ni atong mga viewers, June Sarahena sa Cebu, imong migo si Inusilias Espirito, si Dong, may tingog Dong, si Dr. Helen Genia sa kuani sa General Santos, Genevieve Berdin sa Australia, siguro New Zealand. Yeah, Lorna Centinos Manila, akong classmate. Pastor Lem Escamos, Happy Sabbath Doc o Brother Noy. Right? Unya. Yan sa ni. Daghan na yun 161 plays. So, daghang kayong salamat sa inyong paminaw kanamo ni Brother Nonoy. Unya, sa atong closing song, atong i-play ning i-play. Namo ko'y recording diri nga ko. Ako na i-play ning kuan, Brother Noy. One of my favorite. Naa naman yung kaya sa US ba? Ikuan ko no, salay ko no contact si Pastor Stephen Wallace of WIT. Nabasay kasing-kasing mo bisita sa Pilipinas. Stephen Wallace? Sa tingkuha na yung character development nga 40 series. Stephen Wallace. Okay. Stephen Wallace. Wallace. W-A-L-L-A-C-E. Imong imbitahon diha nga magwali? Oh, ang ako ana, mahalin ning among property. Muna'y project na mo ni Mrs. Right. Wala doy. Sulay ba o? Akong pangitaon. Oh. Yeah, ato ning i-play ni atong last song. Alright, hold on. Alright. Kaning Isaiah 7:14 mo ning usa sa akong favorite nga arrangement. Right, -1 man eh. Ito na vocals. -1 gyapon. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel, God with us. Butter and honey shall he eat, that he may not refuse evil and choose the good. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophets, saying, Behold, the virgin shall with child and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Emmanuel, God with us. Butter and honey shall he eat, that he may not refuse evil and choose the good.
Okay. Sa pagtapos, ampo ta, Brother Noy. Dalaygo namong Dios amahan ining takta sa mong adlaw papahulay. Nagapasalamat kami kanimo nga nakahimo kami sa paghisgot sa sanctuary topic nga mo'y importante kayo masabtan sa mga katawhan nimo. Apil kami nga kami maandam sa among mga kinaya by confession and repentance aron ang among mga ngalan mahisulat sa balasahon sa kinabuhi yang among mga sala mapapas samtang si Jesus Christ ang high priest na sa most holy place na nag-andam nagdawat sa among mga sala aron kaniniya papason among gipangay imong belang espiritu sa pag-uban kanamo nga among maangkon among mahimo sa pag confess sa tanan ng mga sala kay aron inig-abot sa pagbubo sa ulahing ulan maapil kami sa pagsangyaw sa makusog nga tingog sa loud cry of the third angel's message among gipangay kanimong imong panalangin ni Brother Nunoy, Nelfa, iyang pamilya yun man sab kanako og sa akong family na yung karong mga kapanahon na hamubo, mga timailhan sa prophecy sa Matthew 24 o sa Spirit stagna nagapanghinabo among gipangay kanimo nga usta hamo kini magkabot nga standard nga imong gisat kanamo o karon nga naminaw panalangin ni usab ang tanan nga naminaw ani nga programa nga sila usab tuon maningkamot nga sila usab masilihan mo among buhing handom nga makapuyo anang langit nga wala nay katapusan lunlon kalipay mo'y among handom eye hath not seen nor ear heard nor have entered into the heart of the man the things that God will prepare for those who love him. Salamat ining grasya Ginoo, salamat sa imong gugma, salamat sa sacrifice ni Jesus Christ nga nagpakamatay kanamo sa Kalbaryo sa krus aron kami maluwas. Amo kani gipangay kanimo uban sa kapasaylohan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. All right. Yun. All right. Stephen Wallace.